3 minuto lang akong huli. Sa harap ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, ibinuhos ng asawa ko ang mainit na kape sa aking mukha. Dahil lang doon, nakatingin ang lahat, walang tumulong at hindi ako umiyak. Kinabukasan, nakangiti pa rin ako habang inihahanda ang kanyang almusal tulad ng dati. Akala niya, tapos na ang lahat. Hindi niya alam na pupunta ulit ako sa opisina niya, hindi para sunduin siya. Bago magsimula ang kwento, mangyaring isulat sa comment section kung taga saan ang mga kaibigang nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas lumago pa ang channel na ito at makapaghatid ng mas maraming kawili-wiling kwento. Ang orasan sa dashboard ng sasakyan ni Leah ay nagpapakita ng 6:27 PM nang sa wakas ay naging berde ang huling traffic light. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso na 5 minuto nang mas mabilis kaysa karaniwan. 3 sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang asawa ang pumasok. "Nasaan ka na?" Sumunod ang "nandito na lahat." At ang huli, "Huwag mo akong ipahiya." Hindi sumagot si Leah, masyadong nanginginig ang kanyang mga kamay para mag-type. Noong hapong iyon, halos hindi gumalaw ang trapiko sa loob ng 20 minuto dahil sa isang nasiraang truck sa isang kanto sa EDSA. Sinubukan na niyang humanap ng alternatibong ruta, ngunit lahat ng daan papunta sa sentro ng lungsod ay pare-parehong siksikan. Manipis na pawis ang namuo sa kanyang batok kahit nakabukas ang aircon. Hindi dahil sa init, kundi dahil alam niyang hindi kailanman kinukonsinti ng kanyang asawa ang pagiging huli. Muli niyang sinulyapan ang orasan, 6:20 PM. Ang pagtitipon ay hindi opisyal na akara ng opisina. Isa lamang itong kaswal na salo-salo sa isang mamahaling kafe sa Bonifacio Global City kung saan madalas dalhin ng kanyang asawa ang mga kliyente. Ngunit para sa kanyang asawa, lahat ng may kinalaman sa mga katrabaho ay isang entablado. Gusto niyang tumayo sa gitna ng mesa, tumawa ng pinakamalakas, magsalita ng pinakamarami, at ipakita sa lahat na siya ay isang lalaking kontrolado, matagumpay, at laging nasa oras. At ngayong gabi, inutusan si Leah na sunduin siya pagkatapos ng akara para sabay silang umuwi. "Dumating ka ng eksaktong 6:30, sabi nito kaninang umaga nang hindi tumitingin kay Leah na para bang nagbibigay ng utos sa isang katulong. Sa wakas, pumasok ang sasakyan ni Leah sa paradahan ng kafe bandang 6:33 PM. 3 minuto. 3 minuto lang. Pinatay niya ang makina at tinitigan ang malaking salaming pinto ng kafe. Mula sa labas, nakikita niya ang mga anino ng mga taong nakaupo sa isang mahabang mesa malapit sa bintana. Ang malalamlam na dilaw na ilaw ay nagpapaaninag sa kanilang mga silweta. Nakilala niya ang kanyang asawa kahit sa malayo. Matikas na tindig, ang laging tamang-tama na kulay abong Amerikana at mga kamay na aktibong gumagalaw habang nagsasalita. Pinunasan ni Leah ang kanyang mga palad sa kanyang mahabang palda, sinusubukang patuyuin ang pawis. Sinuri niya ang kanyang itsura sa salamin. Malinis na mukha na walang makapal na makeup, buhok na nakatali ng maayos, isang simpleng asul na damit. Hindi niya kailanman nagustuhang maging sentro ng atensyon. Minsan nang sinabi ng kanyang asawa, "Hindi mo kailangang maging bida. Sapat nang nasa tabi kita." Binuksan niya ang pinto ng kotse at mabilis na naglakad patungo sa pinto ng kafe. Pagpasok niya, sinalubong siya agad ng ingay ng mga usapan at tunog ng mga baso. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humalo sa bango ng mainit na pagkain. Isang waiter ang bumati sa kanya, ngunit tumango lang si Leah. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mahabang mesa sa sulok. Nauna siyang nakita ng kanyang asawa. Ang ekspresyon sa mukha ng lalaki ay nagbago sa loob ng ilang segundo. Ang malapad na ngiti na ipinapakita niya kanina sa kanyang mga kasamahan ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng tensyon sa kanyang panga. Sinulyapan niya ang kanyang relo sa isang kilos na sinadyang ipakita. "Aba, sa wakas," sabi niya ng malakas, sapat na malakas para marinig ng lahat sa mesa. Ilang ulo ang lumingon kay Leah. May mga ngumiti ng magalang, mayroon namang sumulyap lang. Lumapit si Leah, bahagyang yumuko bilang pagbati. "Pasensya na traffic, 3 minuto," putol ng kanyang asawa.
Ang boses niya ay walang emosyon ngunit matalim. Ang sabi ko 60-30. Napalunok si Leah. May nasira ang truck kasi. Mahinang tumawa ang kanyang asawa. Hindi isang mainit na tawa, kundi isang tawang parang banayad na pangungutya. Laging may dahilan. Naging alanganin ang kapaligiran sa mesa. Isang lalaking may salamin sa dulo ng mesa ang umubo para subukang ibahin ang usapan sa pamamagitan ng pag-aangat ng kanyang tasa ng kape. Ayos lang yan. Katatapos lang din naman namin, sabi niya. Ngunit hindi inalis ng asawa ni Leah ang tingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, kinuha ang tasa ng kape na may manipis pang usok na umaangat. Hindi agad napansin ni Leah kung ano ang mangyayari. Akala niya ay iaabot ng kanyang asawa ang tasa o tatayo lang para ipakilala siya. Ito, sabi nito, nakatitig ng diretso kay Leah. Alam mo ba kung bakit ayaw ko nang nahuhuli? Natahimik si Leah. Ramdam niya ang lahat ng mata na nakatutok na talaga sa kanila. Dahil iisipin ng mga tao na hindi ako nirerespeto. Ang pangungusap na iyon ay lumutang sa hangin sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, walang babala, walang pagbabago sa tono, itinaas ng kanyang asawa ang tasa at ibinuhos ang laman nito sa kanyang mukha. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Ang mainit na likido ay tumama sa kanyang pisngi, noo at dumaloy sa kanyang baba at leeg. Ang init ay parang 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat, napaatras si Leah. Ilang patak ang tumama sa kanyang damit, nag-iwan ng kumakalat na mansang kulay kape. May maliit na sigaw mula sa isa sa mga babae sa mesa. May mga upuang gumalaw. May isang tumayo ng bahagya, ngunit walang sino mang lumapit. Hindi sumigaw si Leah, hindi siya umiyak. Ang kanyang katawan ay nanigas hindi dahil hindi masakit, kundi dahil parang humiwalay ang kanyang isip sa kanyang katawan. Narinig niya ang mga boses sa paligid na parang nagmumula sa malayo. Diyos ko, anong ginawa mo? Tama na, tama na. Ang kanyang asawa ay nakatayo pa rin sa harap niya, hawak ang basyong tasa, bahagyang humihingal. Para maalala mo, sabi niya ng mahina ngunit malinaw. Para matuto kang magpahalaga sa oras. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak na parang martilyo. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang kamay sa kanyang mukha. Mahapdi ang kanyang balat, ngunit hindi napaso. Ang kape ay mainit, ngunit hindi kumukulo. Para bang kahit sa kanyang galit, sinukat pa rin ng kanyang asawa para hindi mag-iwan ng masyadong halatang marka. Tinitigan niya ang lalaki. Walang galit sa kanyang mga mata, walang luha, kundi isang bagay na tahimik, malalim at walang laman. Sa wakas, may ilang lumapit. Isang waiter ang nagdala ng tissue at isang basong malamig na tubig. Ma'am, heto po, sabi niya nang kinakabahan. Tinanggap ni Leah ang tissue at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Tumulo ang kape sa marmol na sahig, nag-iwan ng mantsa na agad pinunasan ng isa pang waiter. Ang mapait na amoy ay lalong tumindi. Halika na, umuwi na tayo, sabi ng kanyang asawa. Ang tono niya ay bumalik sa normal, halos parang dati. Inilapag niya ang basyong tasa sa mesa at inayos ang kanyang Amerikana na para bang nahulog lang ang isang kutsara, walang sino mang pumigil sa kanya. Walang tumawag ng security. Ang mga kasamahan niya ay nagtinginan lang, alanganin, hindi alam kung kanino papanig. Masyadong malaki ang reputasyon ng kanyang asawa, masyadong mataas ang kanyang posisyon. Walang gustong masangkot pa. Tumayo ng tuwid si Leah, hindi na siya humingi ulit ng paumanhin, wala na siyang sinabi. Tumalikod siya at lumakad palabas ng kafe nang may matatag na hakbang kahit na ang bawat dampi ng hangin sa gabi sa kanyang balat ay parang isang babala. Sa labas, muling sumalubong ang ingay ng lungsod. Mga busina, makina ng sasakyan at usapan ng mga tao sa bangketa na tila normal ang lahat. Walang nakakaalam na sa loob ng kafe na iyon may isang bagay na nabasag. Sumunod ang kanyang asawa ilang segundo pagkatapos. Sobra ka na, sabi niya ng mahina ngunit matalim habang papalapit sila sa sasakyan. Pinilit mo akong gawin, yon sa harap ng mga tao. Binuksan ni Leah ang pinto ng kotse nang hindi sumasagot. Alam mo kung gaano kahalaga ang imahe. Kailangan nilang malaman na hindi ako pwedeng paglaruan. Umupo si Leah sa upuan ng driver. Hawak muli ang manibela. Ang parehong posisyon, tulad ng kalahating oras na nakalipas.
Ngayon lang, may mantsa na ng kape sa kanyang damit at hapdi sa kanyang balat. Pumasok ang kanyang asawa sa upuan ng pasahero, huminga ng malalim. Bukas, huwag mo nang uulitin. Umarangkada ang makina ng kotse. Sa buong biyahe pa uwi, walang usapan. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumadaan sa salamin. Nagre-reflect sa mukha ni Leah na ngayon ay maputla. Mula sa labas, mukha siyang kalmado. Walang hikbi, walang reklamo. Ngunit sa loob niya, isang bagay na matagal nang may lamat ay tuluyan ng nabiyak. Naalala niya ang mga maliliit na sandali na dati niyang binabalewala, ang tumataas na tono ng boses, ang mapangmaliit na tingin, ang mga utos na hindi maaaring tanggihan. Lagi niyang iniisip na bahagi iyon ng pagiging istrikto ng kanyang asawa. Kinumbinsi niya ang sarili na lahat ng matagumpay na lalaki ay istrikto, na kailangan niya lang maging mas mapagpasensya. Ngunit ang mainit na kape na ibinuhos sa kanyang mukha ay hindi lang simpleng galit. Ito ay isang pahayag na maaari siyang ipahiya, na maaari siyang gawing halimbawa, na ang kanyang sakit ay hindi mas mahalaga kaysa sa imahe ng isang lalaki. Huminto si Leah sa isang traffic light. Ang anino ng kanyang mukha ay bahagyang nakikita sa salamin. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi, ngunit hindi gaanong halata. Bukas siguro ay maglalaho na ito. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi na pareho. Hindi isang sumasabog na galit, hindi rin isang marupok na kalungkutan, kundi isang pagkamulat. Naging berde ang ilaw, umandar muli ang sasakyan. Sa tabi niya, binuksan ng kanyang asawa ang cellphone. Marahil ay nagsisimula ng sumagot sa mga mensahe ng mga kasamahan. Marahil ay inaayos ang naratibo tungkol sa nangyari. Mukha siyang kalmado, na para bang sigurado siyang kontrolado na muli ang lahat. Hindi niya alam na ang 3 minutong pagkahuli ay hindi ang pinakamalaking pagkakamali ngayong gabi. Ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay ang isiping mananahimik si Leah tulad ng dati. Hindi nga sumigaw si Leah. Hindi siya umiyak. Hindi siya lumaban. Ngunit sa kanyang katahimikan, isang desisyon na hindi pa buo ang nagsimulang tumubo. At ang desisyong iyon, balang araw, ay magiging mas mainit pa kaysa sa kapeng dumampi sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, ang kanilang bahay ay mukhang tulad ng dati. Tahimik, maayos, at halos walang ingay. Ang ilaw sa sala ay marahang nakasindi, nagpapaaninag sa mga mamahaling muebles na laging hinahangaan ng mga bisita. Walang nagbago sa malinis na puting pader, sa malaking kulay abong sofa o sa estanting puno ng mga litrato ng kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Lahat ay mukhang perpektong buhay. Ngunit alam ni Leah na may isang bagay na nagbago. Pagkasara ng pinto, dumiretso ang kanyang asawa sa kwarto nang hindi lumilingon. "Huwag kang magdrama," sabi niya ng maikli bago mawala sa likod ng pinto, na para bang ang nangyari sa kafe ay isang maliit na insidente na hindi na kailangang pag-usapan. Nakatayo si Leah sa gitna ng sala, sa loob ng ilang segundo, pinakikinggan ang papalayo niyang mga yapak. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa banyo. Ang ilaw sa banyo ay maliwanag, masyadong maliwanag para sa balat na mahapdi pa. Tumayo si Leah sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. May bahagyang pamumula sa kanyang kanang pisngi at baba. Ang kanyang buhok ay medyo malagkit pa dahil sa natirang kape na hindi lubusang natanggal ng tissue. Ang mantsa sa kanyang damit ay tuyo na, bumubuo ng magaspang na marka. Binuksan niya ang gripo at hinugasan ang mukha ng malamig na tubig. Ang dampi ng tubig ay nagpabilis sa pagtibok ng sakit sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi maikukumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang bagay na parang bato na pumipiga mula sa loob. Pinatuyo ni Leah ang kanyang mukha gamit ang isang maliit na tuwalya. Muli siyang tumingin sa salamin. Sa buong panahon, tiningnan niya ang kanyang sarili bilang isang sapat na asawa. Hindi siya mapaghanap, hindi pala reklamo. Gumigising siya ng mas maaga para maghanda ng almusal, tinitiyak na maayos ang pagkaplantsa ng damit ng kanyang asawa, at inaayos ang iskedyul ng bahay ng may disiplina. Naniniwala siyang ang kapayapaan ang susi sa isang pagsasama, na ang isang babaeng mapagpasensya ang magpapanatili sa buo ng isang tahanan. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, may nakita siyang iba sa kanyang mga mata, hindi lang sugat, kundi isang tanong. Kailan niya sinimulang bigyang katwiran ang mga bagay na hindi dapat kailanman bigyang katwiran?
Umupo siya sa gilid ng kama matapos magpalit ng damit. Ang kanyang asawa ay nakahiga na, nakatalikod sa kanya. Regular ang kanyang paghinga, na para bang walang nangyaring dapat pag-isipan. Tinitigan ni Leah ang puting kisame ng kwarto. Ang mga maliliit na alaala ay nagsimulang lumitaw. Isa-isa, tulad ng mga bubog na matagal nang nakatago sa ilalim ng alpombra. Naalala niya ang unang gabi pagkatapos nilang lumipat sa bahay na ito. Nagalit ang kanyang asawa dahil nailagay ni Leah sa maling lugar ang isang mahalagang dokumento. Ibinagsak niya ang folder sa mesa at sinabing, "Hindi ka ba talaga seryoso? Pwede akong mawalan ng malaking proyekto dahil sa kapabayaan mo. Pero ang dokumento ay napagkamalan lang na ibang papel at natagpuan din pagkatapos ng 5 minuto. Si Leah noon ay yumuko lang at humingi ng tawad. Pakiramdam niya ay dapat talaga siyang maging mas maingat. Naalala niya kung paano kinuha ng kanyang asawa ang lahat ng usaping pinansyal simula noong 2 taon ng kanilang pagsasama. "Ako na ang bahala. Masyado kang malambot para sa pera," sabi nito. Sa una, parang proteksyon iyon, ngunit unti-unti, hindi na alam ni Leah kung magkano ang kanilang ipon, kung magkano ang kita ng kanyang asawa o kahit gaano kalaki ang kanilang buwanang gastusin. Kung gusto niyang bumili ng isang bagay na labas sa pangunahing pangangailangan, kailangan niyang humingi. At bawat hiling ay laging may kasamang tanong, "Para saan? Ganoon ba kahalaga yan?" Naalala niya kung paano siya pinagbawalan ng kanyang asawa na magtrabaho muli matapos siyang mag-resign sa dati niyang opisina. "Hindi ko kailangan ng asawang abala, kailangan ko ng asawang sumusuporta sa akin," mariing sabi nito. Sumango si Leah noon. Pakiramdam niya ang desisyong iyon ay isang uri ng tiwala. Lahat ng mga pangyayaring iyon noon ay parang maliliit na bagay. Walang sampal, walang suntok, kundi mga masasakit na salita, mapang maliit na tono, at mga patakaran na unti-unting kumukulong sa kanya. At ngayong gabi, ang mainit na kape ang naging tuldok na hindi na niya matatawag na maliit na bagay. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang humanap ng isang dahilan para bigyang katwiran ang ginawa ng kanyang asawa. Siguro nga nagkamali siya dahil nahuli siya. Siguro dapat mas maaga siyang umalis. Siguro kulang siya sa pag-unawa sa pressure ng trabaho ng kanyang asawa. Ngunit habang lalo siyang naghahanap ng dahilan, isang bagay ang lalong lumilinaw. Walang sapat na dahilan para ipahiya ang isang tao sa harap ng publiko, lalo na ang taong kasama niya sa buhay. Idinilat ni Leah ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa kanyang asawa na nakatalikod pa rin. Dati, ang likod na iyon ay parang kanlungan. Ngayon, para na itong pader. Dahan-dahan siyang bumangon at bumalik sa banyo, dala ang kanyang cellphone. Tumayo ulit siya sa harap ng salamin at binuksan ang front camera. Pinagmasdan niya ang kanyang mukha sa screen, pinalaki ang bahagi ng pisngi na namumula. Hindi niya balak ipadala ang litrato kanino man. Gusto niya lang tiyakin na hindi imahinasyon ang nangyari kanina. Hindi nagsisinungaling ang kamera. Ang marka ng pamumula ay totoo. Pinatay niya ang kamera at binuksan ang gallery nang hindi namamalayan. Lumitaw ang mga litrato ng kanilang mga biyahe. Malapad ng ngiti sa dalampasigan, mamahaling hapunan, anibersaryo ng kasal na may kandila at bulaklak. Sa bawat litrato, si Leah ay nakangiti ng marahan sa tabi ng kanyang asawang matikas na nakatayo, puno ng kumpiyansa. Walang kahit isang litrato na nagpapakita ng mga sigaw sa likod ng saradong pinto. Walang kahit isa na kumukuha sa pangungusap na huwag mo akong ipahiya na madalas niyang marinig. Ang salamin sa banyo ay nagpakita ng isang babaeng nagsisimulang tingnan ang kanyang buhay mula sa ibang anggulo. Sa buong panahon, iniisip niyang istrikto ang kanyang asawa dahil gusto nitong maging matagumpay. Na ang galit nito ay isang uri ng ambisyon, na ang kontrol nito ay isang uri ng responsibilidad. Ngunit ngayon, nagsisimula siyang mapagtanto ang isang bagay na mas nakakabahala. Lahat ng iyon ay hindi tungkol sa tagumpay, ito ay tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa pagtiyak na siya ay laging nasa itaas, tungkol sa pagtiyak na si Leah ay mananatiling maliit. Ibinaba niya ang cellphone at tinitigan ang sariling mga mata ng mas matagal. May manipis na linya sa paligid ng kanyang mga mata na hindi niya napansin noon. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa sobrang pagpipigil. Naalala ni Leah ang sandali sa kafe. Ang paraan ng pagtingin ng kanyang asawa bago ibuhos ang kape.
Walang pag-aalinlangan doon, walang pagsisisi. Tanging ang paniniwala na may karapatan siyang gawin iyon. Ang paniniwalang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Lumabas siya ng banyo at umupo sa maliit na vanity table malapit sa bintana. Ang hangin sa gabi ay pumapasok sa siwang ng kurtina. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi niya gustong umiyak. Naramdaman niya ang galit. Hindi isang sumasabog na galit, kundi isang galit na kalmado at malinaw. Isang galit na nagpapatalas sa kanyang isip, hindi nagpapagulo. Napagtanto niyang ang insidente ngayong gabi ay hindi ang simula ng isang masamang bagay. Ito ay ang kasukdulan ng isang bagay na matagal nang tumutubo. Isang pattern na hinayaan niya, dahil masyado siyang naniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang pagtitiis. Tumayo si Leah at naglakad patungo sa maliit na home office sa sulok ng bahay. Ang kwartong iyon ay bihirang gamitin simula nang huminto siya sa pagtatrabaho. Ang mesa ay maayos pa rin. Ilang lumang dokumento ang nakatago sa drawer. Umupo siya at binuksan ang unang drawer. May ilang folder na naglalaman ng mga kopya ng dokumento ng bahay na minsan niyang inayos bago kunin lahat ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit niya itinago ang mga ito. Siguro dahil sa dati niyang ugali bilang isang maayos na administrative staff. Isinara niya muli ang drawer. Ang gabing iyon ay hindi gabi para kumilos. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na niya tinitingnan ang kanilang pagsasama bilang isang bagay na buo at hindi matitinag. May lamat. At ang lamat na iyon ay hindi dahil sa 3 minutong pagkahuli. Ang lamat na iyon ay matagal nang naroon. Ngayon lang niya nagawang tingnan ito. Bumalik si Leah sa kwarto. Humiga siya sa kanyang gilid ng kama. Pinapanatili ang maliit na distansya mula sa katawan ng kanyang asawa. Sa pagitan nila ay may espasyong mas malawak kaysa karaniwan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling gising ang kanyang isip. Kung sa buong panahon ay nagtiis siya para sa pangalan, para sa bahay, para sa imahe ng kanyang asawa, ngayong gabi ay napagtanto niya ang isang bagay na mas mahalaga. Walang imahe ang karapat-dapat bayaran ng dignidad. At sa katahimikan ng kwartong iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, nagsimulang maunawaan ni Leah na ang pinakadelikado ay hindi ang mainit na kape sa kanyang mukha, kundi ang ugali ng pagtanggap sa mga pagtrato na nagpapababa sa kanya. Ang pagkamulat na iyon ay hindi dumating nang may malakas na ingay. Dahan-dahan itong dumating tulad ng manipis na liwanag na tumatagos sa siwang ng kurtina. At nang lumitaw ang liwanag na iyon, alam ni Leah na hindi na siya kailanman makakabalik sa pagiging babae na tulad ng kahapon. Ang umaga ay dumating tulad ng dati. Walang palatandaan na may nagbago sa loob ng bahay. Tumunog ang alarm ng 5:30 a.m. Idinilat ni Leah ang kanyang mga mata bago pa man ang pangalawang tunog. Hindi siya nakaramdam ng pagod. Kahit na halos hindi siya nakatulog, may kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Hindi kapayapaan dahil sa katahimikan, kundi dahil sa isang desisyon na nagsisimulang tumigas. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang kanyang asawa. Mahimbing pa rin ang lalaki, payapa ang mukha, na para bang ang mundo ay laging umaayon sa kanyang kagustuhan. Tinitigan siya ni Leah ng ilang segundo. Dati, madalas niyang pagmasdan ang mukhang iyon ng may init, pakiramdam niya'y masuwerte siyang magkaroon ng asawang itinuturing na matagumpay at iginagalang. Ngayong umaga, nakita niya lamang ang isang lalaking masyadong kampante na lahat ng nasa paligid niya ay mananatili, anuman ang gawin niya. Nagpunta si Leah sa banyo, naghilamos. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay nagsimula ng maglaho, nag-iwan na lang ng bahagyang kulay na halos hindi na makita. Kung hindi titingnang mabuti, maaaring hindi mapansin ng iba. Ang pisikal na sugat ay hindi kailanman naging pinakamalaking problema. Bumaba siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal, tulad ng dati. Scrambled eggs, toast, at itim na kape, na walang asukal ang paborito ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kilos ay regular, hindi nagmamadali, hindi nanginginig. Ang kutsilyo ay humihiwa sa tinapay nang may tiyak na galaw. Ang kutsara ay naghahalo sa itlog sa kawali nang may matatag na ritmo. Sa kanyang isip, walang pag-aalala, walang mga tanong na ano ang gagawin ko.
Ang naroon ay isang maayos na daloy ng pag-iisip, tulad ng isang taong nagsisimulang gumawa ng isang mapa. Bumaba ang kanyang asawa bandang 6:20 AM, suot na ang puting polo at asul na kurbata. Umupo siya sa hapagkainan nang hindi muna bumabati. Inilapag ni Leah ang plato sa harap niya at isang tasa ng kape na umuusok pa. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan. Masakit pa ba ang mukha mo? Tanong ng kanyang asawa. Sa wakas, walang emosyon ang tono. Mas parang isang formal na tanong kaysa pag-aalala. Hindi na, mahinahong sagot ni Leah. Tumango ng bahagya ang kanyang asawa. Alam mo kung bakit ko ginawa yon? Hindi agad sumagot si Leah. Umupo siya sa tapat niya, hinawakan ang baso ng tubig. Dahil nahuli ako ng 3 minuto, sabi niya nang mahina. Dahil pinamukha mo akong hindi nirerespeto. Kailangang malaman ng mga tao na hindi ko kinukonsinti ang kawalan ng disiplina. Karaniwan, sa ganitong punto, hihingi ulit ng tawad si Leah. Sasabihin niyang naiintindihan niya na mag-iingat na siya. Ngunit ngayong umaga, tumango lang siya ng bahagya. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang sagot na iyon ay nagpagaan ng loob ng kanyang asawa. Humigop siya ng kape. Pakiramdam niya'y tapos na ang usapan. Para sa kanya, kontrolado na muli ang sitwasyon. Hindi umiyak si Leah, hindi kumontra, hindi pinahaba ang problema tulad ng dati. Ngunit ang hindi niya napansin ay ang maliit na pagbabagong hindi nakikita. Hindi na nararamdaman ni Leah ang pangangailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ng almusal, kinuha ni Leah ang kanyang bag at tumayo. Ihahatid kita sa kotse, sabi niya. Bahagyang nagtaas ng kilay ang kanyang asawa, nagulat. Hindi na kailangan, kaya ko na. Ayos lang. Naglakad sila ng magkatabi patungo sa garahe. Malamig pa ang hangin, hindi pa gaanong mataas ang sikat ng araw. Binuksan ni Leah ang pinto ng kotse ng kanyang asawa at tumayo sa tabi nito. Tinitigan siya ng lalaki sandali na para bang may hinahanap sa kanyang mukha. Mga luhang pinipigilan, galit o marahil ay takot. Ngunit ang nakita niya ay kapayapaan. Huwag mo nang uulitin, sabi nito bago pumasok sa kotse. Ngumiti ng bahagya si Leah. Hindi na. Umalis ang kotse at nawala sa kanto. Nanatili si Leah ng ilang segundo, pinagmamasdan ang daan na ngayon ay walang laman. Bumalik siya sa loob ng bahay at dahan-dahang isinara ang pinto. Biglang naramdaman na mas maluwag ang bahay nang wala ang kanyang asawa. Naglakad siya papunta sa sala, umupo sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. May isang pangalan na lumitaw sa kanyang isip mula pa kagabi, si Ana, ang dati niyang kaibigan sa opisina. Ang babaeng ilang taon na ang nakalipas ay seryosong nagsabi, Leah, sigurado ka bang masaya ka? Nakikita ko kung paano kanya tratuhin. Noong panahong iyon, ngumiti lang si Leah at sinabing masyadong sensitibo si Ana na istrikto lang talaga ang kanyang asawa. Matapos huminto sa pagtatrabaho si Leah, lumayo ang kanilang loob sa isa't isa. Hindi dahil sa away, kundi dahil sa distansyang sinadyang likhain. Minsan nang sinabi ng kanyang asawa, "Yang mga kaibigan mo, hindi nila naiintindihan ang buhay natin. Baka magbigay pa sila ng masamang impluensya." At si Leah, muli, ay sumunod. Binuksan niya ang kanyang mga contact at natagpuan ang pangalan na nakatago pa rin. Huminto ang kanyang mga daliri sa screen ng ilang segundo. Ito ay hindi tungkol sa paglalabas ng sama ng loob. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng isang pinto na minsan niyang isinara. Nag-type si Leah ng isang maikling mensahe. Ana, may oras ka ba ngayon? Gusto kitang makausap. Tinitigan niya ang screen bago pinindot ang send. Ilang minuto pagkatapos, dumating ang sagot. Oo naman. Ayos ka lang ba? Tinitigan ni Leah ang tanong. Hindi siya direktang sumagot. Nag-type siya, binura, at nag-type ulit. Gusto ko lang makipag-usap. Mabilis ang sagot. Tanghali sa kafe malapit sa dati nating opisina. Binasa ni Leah ang mensahe at huminga ng malalim. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, inilapag niya ang cellphone sa mesa. Hitik kumakabog ang kanyang dibdib na parang isang taong gagawa ng mali. Sa halip, naramdaman niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pinili ni Leah na gawin ang isang bagay nang hindi nagpapaalam. Naglakad siya patungo sa maliit na home office sa sulok.
Ang mesa ay pareho pa rin tulad ng kagabi. Umupo siya at binuksan ang laptop na matagal nang hindi ginagamit. Dahan-dahang sumindi ang screen, nagpapakita ng mga lumang dokumento na minsan niyang itinago. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng hakbang na ito. Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring maghintay lang. Sa tuwing nagagalit ang kanyang asawa, si Leah ay laging tumutugon ng may emosyon, umiiyak ng tahimik, nakokonsensya, sinusubukang ayusin ang sarili. Iba ngayon, hindi niya gustong patunayan na siya ay isang mabuting asawa. Gusto niyang tiyakin na hindi na siya magiging target. Bago magtanghali, naghanda si Leah para umalis. Pumili siya ng simpleng damit, ngunit maayos isang blusa at itim na palda. Muli siyang tumayo sa harap ng salamin, halos hindi na makita ang pamumula. Mabuti, bulong niya. Ikinandado niya ang pinto ng bahay at lumabas. Ang biyahe papunta sa cafe ay iba sa gabi bago iyon. Walang takot na mapagalitan dahil sa pagiging huli. Walang sunod-sunod na mensahe na humihingi ng paliwanag. Nagmamaneho siya ng payapa. Nang dumating siya at nakita si Ana na naghihintay, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Isang halo ng nostalgia at tensyon. Tumayo si Ana nang makita si Leah. Umupo si Leah sa tapat niya. Ilang segundo silang nagkatitigan ng walang salita. Iba ang itsura mo, maingat na sabi ni Ana. Ngumiti ng bahagya si Leah. Siguro nga, masusing pinagmasdan ni Ana ang kanyang mukha. Anong nangyari? Hindi agad sumagot si Leah. Dahan-dahan niyang hinalo ang kanyang inumin. Sa unang pagkakataon, hindi siya nahihiyang ikuwento ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Binuhusan niya ako ng mainit na kape sa mukha kahapon, mahinahong sabi niya. Natahimik si Ana. Ano? Dahil nahuli ako ng 3 minuto. Ang katahimikan pagkatapos ng pangungusap na iyon ay mabigat, ngunit hindi nakakatakot. Hindi nanginginig si Leah habang sinasabi ito. Hindi siya umiiyak. Huminga ng malalim si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit na hindi niya itinatago. Leah? Hindi naman ito ang unang beses, di ba? Ang tanong na iyon ay tumama sa puso ng problema. Umiling ng marahan si Leah. Hindi. Nagsimula siyang ikuwento ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Ang mga sigaw, ang kontrol sa pera, ang pagbabawal sa pagtatrabaho, ang paraan ng kanyang asawa na laging tiyaking maliit ang tingin niya sa sarili. Nagsalita si Leah nang walang labis na emosyon, tulad ng isang taong gumagawa ng isang ulat. Nakinig si Ana nang hindi sumasabad. Ayoko nang umiyak pa, sabi ni Leah. Sa wakas, gusto kong mag-isip. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Ano ang plano mong gawin? Tinitigan ni Leah ang kanilang magkahawak na kamay. Wala pa siyang kumpletong sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ako gaganti ng may galit. Gaganti ako sa paraang hindi niya inaasahan. Tumango ng marahan si Ana. Sa isip ni Leah, nagsimulang mabuo ang isang estratehiya. Alam niyang pinakakinatatakutan ng kanyang asawa na mawala ang kanyang imahe, na magmukhang mahina. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni Leah na ang lakas ay hindi laging nagmumula sa malakas na boses. Minsan, ang lakas ay nagmumula sa isang planadong katahimikan. Nang araw na iyon, bumalik si Leah sa bahay ng may mas matatag na hakbang. Hindi na niya nararamdaman na siya ay isang biktimang nalilito. Pakiramdam niya ay isang taong nagbukas ng mga mata. At sa likod ng kanyang payapang mukha, isang desisyon ang nabuo na. Kinabukasan, hindi siya umiyak. Nagsimula siyang kumilos. At sa likod ng kanyang payapang mukha, isang desisyon ang nabuo na. Kinaumagahan, gumising si Leah na may ibang pakiramdam. Hindi dahil sa sugat sa kanyang mukha, halos tuluyan nang nawala ang pamumula, kundi dahil ang kanyang isip ay gumagalaw na ngayon ng may malinaw na direksyon. Hindi na siya naglalakad ayon sa agos na itinakda ng iba. Siya na ang gumagawa ng sarili niyang landas. Maagang umalis ang kanyang asawa dahil may mahalagang pulong sa mga direktor. Mukha siyang kampante tulad ng dati. Maayos ang kanyang kurbata, makintab ang sapatos, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng nangyari sa kafe. Bago umalis, sinabi lang niya, "Baka gabihin ako." Walang usapan tungkol sa kahapon, walang paghingi ng tawad, para bang tapos na ang lahat. Tumango si Leah, tulad ng dati. Ngunit pagkasara ng pinto at paglayo ng sasakyan ng kanyang asawa,
hindi bumalik si Leah sa kusina o sa kanyang maliit na opisina. Tumayo siya sandali sa sala, pinagmamasdan ang dingding kung saan nakasabit ang kanilang litrato sa kasal. Sa litratong iyon, malapad siyang nakangiti habang hawak ang kamay ng lalaking naging sentro ng kanyang buhay. Oh, iyon ang akala niya noon. Ngayon, nagpasya siyang tingnan nang malapitan ang mundo ng kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, ang opisina ay isang kuwento lamang, isang lugar na laging binabanggit ng may pagmamalaki, na parabang doon binuo ang lahat ng kanyang tagumpay at dangal. Bihirang pumunta si Leah, maliban na lang sa mga formal na okasyon o Christmas party. Bukod doon, lagi siyang nasa labas, nakikinig sa mga kwento pero hindi talaga naiintindihan kung paano ito gumagana. Pumili siya ng isang simpleng kasuotan na kulay abo, buhok na nakapusod at komportableng sapatos. Ang kanyang itsura ay malinis, kalmado at hindi kapansin-pansin. Gusto niyang pumasok hindi bilang isang galit na asawa, kundi bilang isang taong dapat respetuhin. Ang biyahe papunta sa gusali ng opisina ay iba sa mga naunang pagpunta. Ang mataas na gusaling na babalutan ng salamin ay matayog na nakatayo sa gitna ng business district, sumasalamin sa sikat ng araw na parang isang pahayag ng kapangyarihan. Ang logo ng kumpanya ay malaking nakapaskil sa harap, isang simbolo ng reputasyong pinaghirapan. Ipinark ni Leah ang kanyang sasakyan sa guest parking at naglakad patungo sa pangunahing pasukan. Pagbukas ng automatikong pinto, sinalubong siya ng malamig na hangin. Ang makintab na sahig, ang itim na reception desk at ang malinis na amoy ng lugar ay lumikha ng isang propesyonal at kontroladong impresyon. Naglalakad ang mga tao na nakapormal na damit, may dalang mga folder at tablet, nagsasalita ng mahina ngunit mabilis. Lumapit siya sa reception desk. "Magandang umaga po," bati ng babaeng receptionist na may standard na ngiti. "Magandang umaga," mahinahong sagot niya. "Ako si Leah." Binigkas niya ang pangalan ng kanyang asawa nang walang pag-aalinlangan. Mukhang nakilala ng receptionist ang pangalan. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naging mas formal. "May appointment po ba kayo, ma'am?" "Wala, pero asawa niya ako." Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang emosyon. Isang katotohanan lang, mabilis na tumango ang receptionist. "Sandali lang po, ma'am." Tumayo si Leah malapit sa sofa sa waiting area, pinagmamasdan ang paligid, ilang empleyado ang sumulyap sa kanya. May mga nakakakilala sa kanyang mukha mula sa mga event ng kumpanya. May mga ngumiti ng magalang, may mga mukhang alanganin. May napansin siyang isang banayad ngunit malinaw na bagay. Mayroong aura ng tensyon na kasama ng pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa, tulad ng isang maliit na alon na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Hindi nagtagal, isang batang lalaki mula sa admin department ang lumapit sa kanya. "Ma'am Leah, samahan ko po kayo sa opisina ni Sir Miguel." Sumunod si Leah, tinahak ang isang mahabang pasilyo na puno ng mga salaming pinto. Sa bawat kwarto, nakikita niya ang mga taong seryosong nagtatrabaho. May mga nakayuko sa harap ng computer. May mga mahinang nag-uusap ng may maingat na ekspresyon. Nang dumaan sila sa isang meeting room, narinig niya ang isang maikling usapan. Hindi magugustuhan ni Sir Miguel ang ganitong report. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tahimik niya itong itinala. Nagsimula siyang maunawaan ang pattern. Sa lugar na ito, ang kanyang asawa ay hindi lang isang manager. Siya ang sentro ng kontrol, ang pinagmumulan ng pag-apruba, at pati na rin ng takot. Ang opisina ng kanyang asawa ay nasa dulo ng pasilyo, may malaking kahoy na pinto at salamin sa itaas. Kumatok ng marahan ng lalaki. "Pasok." Narinig ang boses ng kanyang asawa mula sa loob. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Leah, saglit na nagbago ang mukha ng kanyang asawa. Halatang hindi niya inaasahan na makita si Leah doon. "Leah," sabi niya, tumatayo mula sa kanyang upuan. "Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti ng bahagya si Leah. "Napadaan lang. Matagal na rin akong hindi nakakapunta rito." Sinulyapan ng kanyang asawa ang staff na naghatid sa kanya at sininyasan itong isara ang pinto. Nang silang dalawa na lang, bahagyang bumaba ang tono ng kanyang asawa. "Hindi ka man lang nagsabi. Akala ko ayos lang. Gusto kong makita kung saan ka nagtatrabaho." Tinitigan siya ng kanyang asawa ng ilang segundo, na parabang sinusubukang basahin ang kanyang intensyon.
Ngunit hindi nagbigay ng anumang pahiwatig si Leah. Ang kanyang mukha ay nanatiling mahinahon, ang kanyang kilos ay magalang. Sige, sabi nito sa wakas. Bumalik sa pagkakaupo. Ordinaryong opisina lang ito. Dahan-dahang naglakad si Leah sa paligid ng kwarto. Malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy, estante ng libro na puno ng mga dokumento, at isang malaking bintana na nakaharap sa lungsod. Lahat ay maayos. Sa dingding, nakasabit ang ilang mga sertipiko ng parangal at litrato kasama ang mga direktor. Nakita niya kung gaano kahalaga ang lahat ng ito sa kanyang asawa. Bawat detalye ay dinisenyo para ipakita ang profesionalismo at tagumpay. Mukhang abala ang lahat. Sabi ni Leah, siyempre, ang isang kumpanyang ganito kalaki ay hindi pwedeng maging kampante. Ang tono niya ay bumalik sa pagiging autoritatibo. Sa kwartong ito, siya ang hari. Umupo si Leah sa upuan sa harap ng mesa, siguradong mayroon kang isang matatag na team. Matatag dahil sa disiplina, maikling sagot nito. Muling umalingaw-ngaw sa isip ni Leah ang salitang iyon. Disiplina. Isang salita na laging ginagamit para bigyang katwiran ang pressure. Pagkatapos ng ilang minutong magaang usapan, tumayo si Leah. Ayoko nang makaabala. Gusto ko lang makita. Mukhang bahagyang gumaan ang loob ng kanyang asawa. Sige, sa susunod, magsabi ka muna. Tumango si Leah at lumabas ng kwarto nang may payapang hakbang. Ngunit hindi siya dumiretso sa elevator. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, pinagmamasdan ang ekspresyon ng mga taong nakakasalubong niya. May mga magalang na ngiti, ngunit mayroon ding mga tingin na mabilis na iniiwas. Malapit sa photocopying room, nakita niya ang isang batang babae na yumuko nang marinig ang kanyang mga yapak. Nang ngitian siya ni Leah, gumanti ito ng isang alanganing ngiti. Magandang umaga po, ma'am, mahinang sabi nito. Magandang umaga, sagot ni Leah. May isang bagay sa tono ng babae, isang halo ng respeto at pag-iingat. Nagsimulang maunawaan ni Leah na ang larangan ng laban ay hindi ang kanilang bahay. Narito ito, sa makintab na opisinang ito, sa mga salaming kwarto na sumasalamin sa imahe ng perpeksyon. Ang kanyang asawa ay maaaring pakiramdam na hindi matitinag sa lugar na ito, ngunit dito rin siya pinaka-nakadepende sa kanyang reputasyon. Kung ang bahay ay isang pribadong teritoryo na kaya niyang kontrolin, ang opisina ay isang pampublikong entablado. Dito, ang paghusga ng iba ang nagtatakda ng kanyang posisyon. Tumayo si Leah sa harap ng isang malaking bintana malapit sa elevator at pinagmasdan ang lungsod sa ibaba. Ang mga sasakyan ay mukhang maliliit, ang mga tao ay parang mga tuldok. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Kalinawan. Hindi niya ito aatakihin ng may emosyon. Uunawain niya ang istruktura nito. Aalamin niya kung sino ang natatakot, sino ang nananahimik, at sino ang maaaring pagod na. Bumukas ang elevator. Pumasok si Leah at pinindot ang ground floor. Habang nagsasara ang pinto, nakita niya ang kanyang anino sa dingding. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng sugat. Walang senyales na kapapahiyalang sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, nakikita na niya ngayon ang mas malaking larawan. Ang kanyang asawa ay matatag hindi dahil hindi siya kayang abutin, kundi dahil walang nangangahas na galawin siya. At sa unang pagkakataon, hindi na nakatayo si Leah sa labas ng gusaling iyon bilang isang manonood. Nakapasok na siya. Nakita na niya ang entablado. At sa kanyang katahimikan, nagsimula siyang maunawaan na ang aral na ibibigay niya ay hindi kailangang isigaw. Sapat nang itutok ito ng tama. Pag-uwi mula sa opisina ng kanyang asawa, hindi agad nakaramdam ng kasiyahan si Leah. Sa halip, ang pagbisitang iyon ay nagbukas ng mas maraming tanong kaysa sagot. Nakita niya ang mga mukhang yumuyuko, mga boses na humihinto kapag nababanggit ang pangalan ng kanyang asawa at ang manipis na tensyon na hindi kayang itago ng profesionalismo. Kung dati ay sa bahay niya lang nararamdaman ang kontrol ng kanyang asawa, ngayon ay napagtanto niyang mas malawak pa pala ang sakop nito. Nang gabing iyon, matapos umuwing gabi ang kanyang asawa at dumiretso sa kwarto nang walang gaanong imik, nanatiling gising si Leah sa kanyang maliit na opisina. Ang ilaw sa mesa ay madilim, lumilikha ng isang bilog na liwanag sa ibabaw ng kahoy.
Ang mga drawer na kagabi ay hinawakan niya lang ay isa-isang nakabukas ngayon. Sa loob ng maraming taon, si Leah ang nag-asikaso ng maraming administratibong bagay sa bahay. Siya ang nagtago ng mga kopya ng kontrata ng bahay, insurance policy, personal na tax reports, hanggang sa mga dokumento ng investment na minsan nilang pinag-usapan bago kunin lahat ng kanyang asawa. Ang kanyang ugali ay maayos at sistematiko. Lagi siyang gumagawa ng mga backup na kopya, itinatago sa mga folder na may maliliit na label na sulat kamay. Kinuha niya ang isang folder na kulay asul mula sa pinakailalim na drawer. Ang label ay simple, pananalapi, 3 taon nakalipas, dahan-dahan niyang binuksan ang laman. Ilang pahina ng financial report ng kumpanya ang maayos na nakatupi sa loob. Kumunot ang noo ni Leah. Naalala niyang minsan niya itong prinint sa kahilingan ng kanyang asawa nang masira ang printer sa opisina at hiningan siya ng tulong. Noong panahong iyon, hindi niya talaga pinansin ang nilalaman. Nagprint lang siya, pumirma sa resibo, at nagtago ng kopya dahil sa ugali niyang magtago ng anumang sa tingin niya ay mahalaga. Ngayon, binasa niya ito ng mabuti. Ang mga numero na dati parang mga simbolo lang ay nagsimulang bumuo ng isang pattern. Hindi siya isang eksperto sa accounting, ngunit ang kanyang karanasan sa administrasyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na kaalaman para makita ang mga hindi pagkakapare-pareho. May isang kolum ng gastos na biglang tumaas sa isang quarter nang walang detalyadong paliwanag, isang electronic signature na mukhang minadali, at ang pinaka-nakakagambala ay isang maliit na tala sa gilid ng pahina. Inayos ayon sa utos ng manager. Ang manager ang kanyang asawa. Huminga ng malalim si Leah. Binuksan niya ang isa pang folder, mga proyektong panlabas. Sa loob nito ay mga kopya ng kontrata sa isang partikular na vendor. Pamilyar ang pangalan ng vendor. Narinig na niya itong binanggit ng kanyang asawa nang may panunuya, sinasabing hindi sila sapat na mahusay. Ngunit ipinapakita ng kontrata ang isang malaking halaga ng proyekto, mas mataas kaysa sa karaniwan. Binasa niya ito ng mas detalyado. May mga karagdagang sugnay na hindi patas na pabor sa kumpanya at mabibigat na multa para sa vendor kung hindi maabot ang ilang mga target. Ang mga target na iyon, batay sa internal report sa naunang folder, ay mukhang sinadyang gawing mahirap. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Manipulasyon ng mga ulat para pagtakpan ang pressure sa mga kasosyo, mga numerong inayos para magmukhang matatag, at lahat ng iyon ay tumuturo sa iisang pirma. Umupo ng tuwid si Leah, bumilis ang tibok ng kanyang puso hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lumilinaw na pagkaunawa. Ito ay hindi lang pagiging istrikto sa mga tauhan, ito ay pang-aabuso. Naalala niya ang maikling usapan sa pasilyo ng opisina, ang boses ng empleyado na nagsabing hindi magugustuhan ni Sir Miguel ang ganitong report. Ang pangungusap na iyon ay may iba ng kahulugan ngayon. Siguro hindi lang ito tungkol sa kalidad ng trabaho, kundi tungkol sa mga numerong hindi umaayon sa naratibong gusto niya. Tumayo si Leah at naglakad patungo sa maliit na aparador sa sulok. Sa loob nito ay isang kahon ng mga lumang flash drive, mga personal na tala, at ilang dokumento na dati niyang itinuring na hindi mahalaga. Binuksan niya ang isang kahon at natagpuan ang isang itim na flash drive na matagal nang hindi ginagamit. Isang malabong alaala ang bumalik. Ilang taon na ang nakalipas, humingi ng tulong ang kanyang asawa na mag-save ng backup ng data ng isang proyekto dahil may problema ang sistema sa opisina. Itago mo lang. Kukunin ko na lang mamaya, sabi nito noon. Ngunit hindi na niya ito kinuha pabalik. Binuksan ni Leah ang laptop at isinaksak ang flash drive. Ilang segundo bago lumitaw ang mga folder. Binuksan niya ang mga ito, isa-isa. Sa loob ay may mga spreadsheet, mga kinopyang email at mga draft ng ulat bago ang huling rebisyon. Ikinumpara ni Leah ang isang draft sa nakalimbag na ulat sa asul na folder. Malinaw ang pagkakaiba. Sa draft, malaki ang nakatalang pagkalugi ng proyekto. Sa pinal na ulat, ang numerong iyon ay mas maliit, halos hindi na mahalaga. May mga linya ng paliwanag na tinanggal. May isang email mula sa isang staff na nagtatanong tungkol sa pagbabago at isang maikling sagot mula sa kanyang asawa. Sundin mo ang utos. Huwag mo nang gawing komplikado. Ang pangungusap na iyon ay parang isang alingaw-ngaw mula sa kanilang tahanan. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata.
Hindi siya nagulat na kaya ng kanyang asawa na pilitin ang iba. Naranasan na niya ito mismo. Ngunit ang makita ang konkretong ebidensya na ang pressure na iyon ay umabot sa manipulasyon ng data ay nag-angat sa lahat sa ibang antas. Ang nakataya ay hindi na lang dignidad, kundi profesional na reputasyon at marahil ay batas. Binuksan niya ang isa pang email sa folder na iyon. Isang usapan sa pinuno ng Finance Department. Ang tono ng email ay puno ng pag-iingat. May pangungusap na, "Nangangamba ako na maging problema ito kapag na-audit." Ang sagot ng kanyang asawa ay maikli. Kayang kontrolin ang internal audit. Naramdaman ni Leah ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang mainit na kape na dumampi sa kanyang mukha ay parang isang maliit na simbolo na lang kumpara sa hawak niya ngayon. Sumandal siya sa upuan at tinitigan ang screen. Sa buong panahon, iniisip niyang masyadong pinapahalagahan ng kanyang asawa ang kanyang imahe dahil gusto niyang magmukhang malakas. Ngayon, napagtanto niyang ang imaheng iyon ay hindi lang pagmamalaki, kundi isang panangga. Isang panangga para pagtakpan ang mga bagay na hindi dapat malaman. Muli niyang binuksan ang ilang mga file at inilipat ang mahahalagang kopya sa isang hiwalay na folder sa kanyang laptop. Hindi siya nagmamadali. Tiniyak niyang bawat mahalagang dokumento ay maayos na nakatago, may malinaw na pangalan at nakabackup sa ibang lugar. Hindi niya alam kung sapat na ba ito para pabagsakin ang isang tao. Ngunit alam niyang sapat na ito para yumanig. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto ay nagpalingon sa kanya. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan ng opisina. Mukha siyang pagod ngunit mapagbantay. "Gising ka pa?" tanong nito. "Sandali na lang," mahinahong sagot ni Leah. Bahagyang isinasara ang laptop. Sinulyapan ng kanyang asawa ang mesa, ang mga nakabukas na folder. "Anong ginagawa mo?" "Inaayos ko lang ang mga lumang dokumento para hindi magulo." Tumango ng maikli ang kanyang asawa. "Huwag kang magpagabi." Bumalik siya sa kwarto ng walang hinala. Naghinati si Leah hanggang sa lumayo ang kanyang mga yapak bago muling tumingin sa screen. Sa loob ng folder na iyon ay higit pa sa mga numero. Nakatago ang ebidensya ng pressure, mga utos na labag sa etika, at sinadyang pagbabago ng data. Napagtanto niya ang isang malaking bagay. Kung pupunta lang siya sa opisina at sisigaw tungkol sa mainit na kape, maaaring ituring itong problema lang ng mag-asawa. Ngunit kung darating siya dala ang mga dokumentong ito, mag-iiba ang kwento. Hindi na ito tungkol sa damdamin, ito ay tungkol sa integridad. Dahan-dahang pinatay ni Leah ang laptop. Umupo siya sa katahimikan, hinahayaang isipin ang mga kahihinatnan ng kanyang natuklasan. Kung itutuloy niya ito, walang balikan. Isusugal niya hindi lang ang kanilang pagsasama, kundi pati na rin ang pampublikong reputasyon ng kanyang asawa at marahil ang kanyang karera. Ngunit naalala niya ang tingin ng kanyang asawa nang ibuhos ang kape, ang paniniwala na may karapatan siyang gawin anuman. Ang paniniwalang iyon ay may katapat na ngayon. Tumayo si Leah at ikinandado muli ang drawer. Itinago niya ang flash drive sa isang hiwalay na lugar, hindi na sa lumang kahon, kundi sa kanyang personal na bag. Naglakad siya papunta sa kwarto at humiga. Tulog na ang kanyang asawa. Tinitigan ni Leah ang kisame sa dilim. Hawak niya ang isang bagay na mas mainit pa kaysa sa likidong dumampi sa kanyang balat. Isang bagay na kayang sunugin hindi ang mukha, kundi ang pundasyong maingat na itinayo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang pagsasama, hindi na naramdaman ni Leah na siya ay maliit. Naramdaman niyang siya ay mapanganib. At sa unang pagkakataon, mula nang dumampi ang mainit na kape sa kanyang mukha, naramdaman ni Leah na hawak niya ang kontrol sa apoy na matagal nang sumusunog sa kanya mula sa loob. Ang pakiramdam ng kontrol na iyon ay hindi sumabog na parang tagumpay. Dahan-dahan itong dumating, tulad ng hangin sa umaga na pumapasok sa siwang ng bintana. Nakaupo si Leah sa sala ng kanilang bahay, nakatingin sa mga dokumentong maayos niyang inilatag sa mesa. Mga financial document, kopya ng mga email, tala ng mga gastos ng kumpanya na dati hindi niya maintindihan. Lahat ngayon ay bumubuo ng isang malinaw na pattern. Ngunit, ang mas nakakagambala sa kanya ay hindi lamang ang mga numero, kundi ang mga mukha sa likod nito. Naalala niya kung paano niya ilang beses nakita ang kanyang asawa, si Miguel, na nakikipag-usap sa telepono ng may mababa ngunit matalas na boses.
Ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ng kanyang mga tauhan nang may pang-aasar. Ang paraan ng kanyang pagtawa kapag may nagmamakaawa para sa extension ng deadline. Dati, akala ni Leah ay bahagi lang iyon ng isang istriktong pamumuno. Ngayon, alam niyang ito ay isang sanay na pananakot. Kinabukasan, nagpasya si Leah na bumalik sa opisina ni Miguel. Hindi para atakihin siya, hindi rin para ilabas ang lahat ng kanyang alas. Pumunta siya para makinig. Nakasuot siya ng simpleng damit ngunit maayos, tulad ng dati. Hindi na namumula ang kanyang mukha. Halos wala ng bakas ng pisikal na sugat. Ang natira na lang ay isang katahimikang mas siksik kaysa dati. Sa lobby ng opisina, ilang empleyado ang nakakilala sa kanya. Binati siya ng mga magalang na ngiti na mabilis ding nawala. Mayroong hindi nabibigkas na tensyon, na parabang ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang anino na ayaw galawin ng sinuman. Humingi ng permiso si Leah na makausap ang isa sa mga staff, isang batang babae na nagngangalang Carla na ilang beses na niyang nakitang lumalabas sa opisina ni Miguel na namumugto ang mga mata. Hindi dumating si Leah bilang asawa ng direktor. Dumating siya bilang isang taong gustong umunawa. Mukhang kinakabahan si Carla nang maupo sila sa isang maliit na kwarto malapit sa pantry. Patuloy na pinaglalaruan ng kanyang mga kamay ang dulo ng kanyang damit. May maipaglilingkod po ba ako, ma'am? Mahina niyang tanong. Tinitigan siya ni Leah nang may lambing. Hindi ako pumarito bilang asawa ni Sir Miguel. Mahinahon niyang sabi. Gusto ko lang magtanong, ligtas ba ang pakiramdam mo sa pagtatrabaho dito? Ang tanong ay simple, ngunit ang epekto nito ay hindi. Matagal na natahimik si Carla, mabilis na kumukurap ang kanyang mga mata na para bang sinusubukang pigilan ang isang bagay na matagal nang nakakulong. Ligtas? Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am? Naramdaman mo na ba na pinilit kang gawin ang isang bagay na hindi naaayon sa proseso o natakot ka bang tumanggi? Ang salitang takot ay nagpabagsak sa mga balikat ni Carla. May mga target po kasing kailangang abutin. Maingat niyang sagot. Minsan, kapag hindi pa ayon sa gusto niya ang report, pinapabago po namin ang mga numero. Hindi po pag-imbento, pero pag-aayos. Pag-aayos para kanino? Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Hindi direktang sumagot si Carla. Yumuko lang siya. At sa katahimikang iyon, nakuha ni Leah ang sagot na kailangan niya. Hindi na pinilit pa ni Leah. Hindi siya humingi ng nakasulat na pag-amin. Sinabi lang niya, kung isang araw ay kailangan mo ng kausap, tawagan mo ako. Isinulat niya ang kanyang numero sa isang piraso ng papel at dahan-dahang itinulak ito papunta kay Carla. Nang tumayo si Leah para umalis, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Dati, lagi siyang nakakaramdam na maliit sa kapaligiran ng trabaho ni Miguel, isang anino na sumusunod ng walang boses. Ngayon, naglakad siya ng may matatag na hakbang. Hindi na siya pumunta para sunduin o maghintay, pumunta siya para makita. At ang nakita niya ay hindi lang karahasan sa loob ng kanilang tahanan, kundi isang mas malawak na pattern. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumasok ang mga maikling mensahe sa kanyang cellphone. Hindi lang mula kay Carla, kundi pati na rin sa dalawang iba pang pangalan na hindi niya kilala. Hindi sila agad nagkuwento ng mahaba, mga maikling pangungusap lang. Ma'am, totoo po bang alam ninyo ang tungkol sa ulat noong nakaraang quarter? Ma'am, nakita niyo po ba ang mga dokumento ng proyektong biglang kinansela? Binasa ni Leah ang bawat mensahe ng may pag-iingat. Hindi siya sumagot ng may emosyon. Nagtanong lang siya ng mga katotohanan, petsa, pangalan at maliliit na detalye. Isa-isang nabuo ang mga piraso ng kwento. Isang staff sa finance ang umamin na minsan siyang pinapirma sa isang approval na hindi niya lubos na naiintindihan. Isang project manager ang pinilit na akuin ang responsibilidad sa isang pagkabigo na sa totoo'y nagmula sa desisyon ni Miguel mismo. Bawat kwento ay may iisang tono. Takot na nababalutan ng profesionalismo. Napagtanto ni Leah na si Miguel ay hindi lang isang malupit na asawa sa bahay. Siya ay isang leader na bumuo ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsupil. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan, walang matamis na paghihiganti. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan. Gaano katagal siyang namuhay kasama ang isang taong ginagawang kasangkapan ng takot.
Isang hapon, isa sa mga tauhan ni Miguel, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Ginoong Reyes, ang humiling na makipagkita. Pinili nilang magkita sa isang maliit na coffee shop na malayo sa opisina. Mukhang pagod si Ginoong Reyes. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya. 20 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang iyan, mahina niyang sabi. Bago umangat si Sir Miguel, iba ang kapaligiran. Ngayon, lahat ay nag-iisip na lang kung paano hindi magiging susunod na target. Target? Ulit ni Lia. Ang galit niya, ang pressure, kapag may maliit na pagkakamali, ipapahiya ka sa harap ng pulong. Kung may proyektong mabigo, ikaw ang papag-akuin. Natahimik si Lia. Ang salitang ipapahiya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagbabalik sa alaala ng mainit na kape at ang tingin ng mga tao sa kafe. Bakit hindi kayo nag-report? Mahina niyang tanong. Mapait na ngumiti si Ginoong Reyes. Sino ang maniniwala? Maganda ang resulta ng kumpanya, naabot ang mga target, at magaling siyang mag-alaga ng imahe. Imahe. Muling pinatunayan ng salitang iyon ang isang bagay na naunawaan na ni Lia mula pa noong tumayo siya sa lobby ng opisina. Si Miguel ay nabubuhay sa kanyang reputasyon. Kung wala iyon, siya ay marupok. Ang usapan ng hapong iyon ay hindi tungkol sa pag-uudyok ng rebelyon. Hindi kailanman sinabi ni Lia na dapat silang lumaban. Nakinig lang siya, nagbigay ng espasyo para lumabas ang mga kwento mula sa kanilang madilim na kinalalagyan. At sa proseso ng pakikinig, nagbago siya. Hindi na niya tinitingnan ang sarili bilang isang nag-iisang biktima na napahiya dahil sa 3 minutong pagkahuli. Nakita niya ang isang mas malawak na network ng kawalang katarungan na matagal nang nakatago sa likod ng maayos na damit at propesyonal na ngiti. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Miguel, mukha siyang normal. Nagkuwento siya tungkol sa pulong, sa kliyente, sa kung gaano kahirap pamahalaan ang isang team na hindi mahusay. Tinitigan siya ni Lia. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pangungusap na iyon hindi bilang isang prinsipyo, kundi bilang isang pagbibigay katwiran. Paano kung ang pressure na iyon ay sumisira sa mga tao? Marahan niyang tanong. Nagtaas ng kilay si Miguel. Kung hindi sila matatag, edi matatanggal. Ang sagot na iyon ay simple, malamig at walang pag-aalinlangan. Sa loob ni Lia, isang bagay ang tumigas. Hindi isang sumasabog na galit, kundi isang hinog na determinasyon. Hindi na niya gustong magbigay lang ng isang personal na aral. Gusto niyang itigil ang pattern na nagpapanatili sa maraming tao sa katahimikan. Ilang araw pagkatapos, dumating muli ang mensahe mula kay Carla. Mas mahaba na ngayon. Ipinadala niya ang isang kopya ng isang internal email na nagpapakita ng utos na baguhin ang mga numero bago ipadala ang ulat sa Board of Directors. Matagal na tinitigan ni Lia ang screen ng kanyang cellphone. Ang apoy na dating sumunog sa kanyang mukha ay naging ibang bagay na ngayon. Hindi sakit, kundi lakas. Alam niyang magiging mapanganib ang susunod na hakbang. Alam niyang hindi mananahimik si Miguel kapag nalaman nito ang pagbabago. Ngunit alam din niyang ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag na mas marami pang tao ang masunog ng walang boses. At si Lia ay hindi na handang maging bahagi ng katahimikang iyon. Hindi na siya ang masunuring asawa. Hindi na siya ang babaeng humihingi ng tawad dahil sa 3 minutong pagkahuli. Siya ay naging isang taong nagbubukas ng pinto para sa katapangan ng iba. At kapag bumukas ang pintong iyon, ang hangin ng pagbabago ay hindi na madaling isara muli. Nang umagang iyon, ang hangin ng pagbabago ay mas malamig kaysa dati. Tumayo si Lia sa harap ng salamin. Tinitigan ang sarili ng may kapayapaan na parehong bago at pamilyar. Wala na ang nagulat o nalilitong mukha tulad ng araw na dumampi ang mainit na kape sa kanyang balat. Wala na ang babaeng naghahanap ng pagkakamali sa sarili. Ang naroon na lang ay isang taong maingat na pinagplanuhan ang kanyang mga hakbang. Sa ibabaw ng mesa, isang brown na folder ang maayos na nakalagay. Sa loob nito ay mga kopya ng internal email, mga financial report na may mga numerong binago, at mga tala ng petsa na sistematiko niyang inayos. Hindi niya dinala lahat ng ebidensya, sapat lang para buksan ang isang mas malaking pinto. Ang imbitasyon para sa pulong ay ipinadala 2 araw na ang nakalipas sa ilalim ng pangalang Paglilinaw sa Administrasyon
tungkol sa dokumentasyon ng pananalapi ng huling quarter. Hindi ginamit ni Leah ang pangalan ng kanyang asawa sa subject ng email. Hindi rin niya binanggit ang kanyang personal na relasyon sa direktor. Pinirmahan niya ang imbitasyon gamit ang sariling pangalan. Sa kanyang pagkagulat, mabilis na tumugon ang pamunuan. Ang sekretarya ng Board of Commissioners ay nag-ischedule pa nga ng pulong ng umagang iyon bago magsimula ang opisyal na oras ng trabaho. Walang alam si Miguel sa mga detalye. Nang makita niyang mas maayos ang bihis ni Leah kaysa dati, inakala niyang may pupuntahan lang itong social event. Saan ka pupunta ng ganito kaaga? Tanong niya habang inaayos ang kurbata. Sa opisina mo, maikling sagot ni Leah. Mahinang tumawa si Miguel. Opisina? Magsusundo ka na naman? Ang pangungusap ay lumabas na parang biro, ngunit sa pagitan nila, ito ay nakabitin na parang amoy ng kapeng hindi nawawala. Tinitigan siya ni Leah nang walang ekspresyon. Hindi para sunduin ka. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Masyado siyang kampante para makaramdam ng banta. Ang biyahe papunta sa opisina ay iba. Hindi na dumating si Leah bilang isang anino. Pumasok siya sa pangunahing pinto, dala ang folder, suot ang isang simpleng blazer. Ang tingin ng ilang empleyado ay sumunod sa kanya. Hindi na dahil sa awa, kundi dahil sa mga bulungang nagsisimula ng kumalat. Idiniretso siya sa meeting room sa ikatlong palapag, isang lugar na karaniwang para lang sa mga matataas na opisyal. Maluwag ang kwarto, may mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy. Sa dulo, isang malaking bintana ang nagpapakita ng tanawin ng lungsod. May 3 tao nang nandoon. Si Ginoong Surya, ang chairman, si Ginang Ratna mula sa internal audit at isang legal counsel ng kumpanya. Wala pa si Miguel. Salamat sa pagdating, Ginang Leah, formal na sabi ni Ginoong Surya. Tumango si Leah. Salamat po sa oras ninyo. Umupo siya ng walang kaba. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Matatag ang tibok ng kanyang puso. Ilang minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel ng may matatag na hakbang. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkalito nang makita kung sino ang nasa loob. Anong meron dito? Tanong niya. Isang pulong ng walang pasabi sa akin. Umubo si Ginoong Surya. May ilang administratibong bagay na kailangan nating linawin. Sinulyapan ni Miguel si Leah. Ang tingin na iyon, kahit mabilis, ay sapat na para ipakita ang kanyang pagkadismaya. Pinuksan ni Leah ang kanyang folder. Gusto ko pong ipaalam ang ilang mga natuklasan tungkol sa dokumentasyon ng huling quarter. Bilang taong tumutulong sa pag-archive ng mga personal na dokumento sa bahay, may nakita po akong mga kopya na hindi tugma sa pinal na bersyon na isinumite. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Iyan ay panloob na usapin ng kumpanya. Hindi lahat ay nakakaintindi ng konteksto. Lumingon si Leah sa kanya, kaya nga po ako humihingi ng opisyal na paglilinaw. Inilabas niya ang isang papel at itinulak ito sa gitna ng mesa. Kinuha ito ni Ginang Ratna. Ito ang unang bersyon ng ulat para sa Proyekto A, paliwanag ni Leah. Iba ang mga numero kumpara sa pinal na bersyon. Sumandal si Miguel sa kanyang upuan. Normal lang ang rebisyon. Alam yan ng audit team. Tama, sagot ni Ginang Ratna. Ngunit malaki ang pagkakaibang ito. Hindi tinaasan ni Leah ang kanyang boses. Hindi po ako nag-aakusa. Patuloy niya. Gusto ko lang pong tiyakin na lahat ng proseso ay naaayon sa etika at patakaran. Dahil kung hindi, ang epekto ay hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa mga empleyadong pumirma sa mga ulat na iyon. Ang salitang empleyado ay nagpatayo ng bahagya kay Miguel. Sino ang kumausap sa'yo? Matalas niyang tanong. Diretsyong tinitigan siya ni Leah. Hindi ito tungkol sa sino, ito ay tungkol sa ano. Itinaas ni Ginoong Surya ang kamay. Manatili tayo sa mga dokumento. Ang talakayan ay mas tumagal kaysa sa inaasahan ni Leah. Bawat papel na inilalabas niya ay nagbubunga ng bagong tanong. Walang direktang akusasyon, ngunit sapat na ang mga butas na hindi maaaring balewalain. Nagsimulang mawala ng pasensya si Miguel. Kalokohan ito, sabi niya. Lahat ng desisyon ay para sa kapakanan ng kumpanya. Kung may mga pag-aayos, bahagi iyon ng estratehiya. Estratehiya na may kasamang pressure sa mga staff? Marahang tanong ni Leah. Biglang tumahimik ang kwarto.
Ang pressure ay bahagi ng pamamahala. Mabilis na sagot ni Miguel. Ang pagpapahiya sa isang tauhan sa harap ng pulong. Bahagi rin ba iyon ng pamamahala? Ang boses ni Leah ay nanatiling patag. Nagbago ang tingin ni Ginoong Surya. Huminto sa pagsusulat si Ginang Ratna. Tiningnan ni Miguel si Leah na parang isang estranghero. Sumosobra ka na. Aling hangganan? Ang profesional o ang personal? Ang tanong ay walang emosyon. Ang kapayapaan nito ang nagpatalas dito. Sa wakas ay nagsalita ang legal counsel. Marahil kailangan nating magsagawa ng karagdagang internal audit. Mahinang tumawa si Miguel. Dahil sa ulat ng asawa ko, hindi ngumiti si Leah. Dahil sa mga katotohanang nakasulat, ang sumunod na katahimikan ay mas mabigat. Sa unang pagkakataon, hindi agad sumagot si Miguel. Napagtanto niyang hindi niya pinaghandaan ang isang bagay, si Leah ay hindi dumating ng may galit, dumating siya ng may paghahanda. At sa mundong kinokontrol niya sa pamamagitan ng pananakot, ang paghahanda ay isang mas mapanganib na sandata. Natapos ang pulong ng walang pinal na desisyon, ngunit may pangakong magsasagawa ng masusing pagsusuri. Para kay Leah, sapat na iyon sa araw na iyon. Nang magsimulang tumayo ang lahat, lumapit si Miguel sa kanya. Ang mukha niya ay kontrolado, ngunit ang kanyang panga ay tensyonado. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Tinitigan siya ni Leah. Isang paglilinaw sa administrasyon. Ipinahiya mo ako. Natahimik si Leah sandali at saka mahinang nagsabi. Binuksan ko lang ang mga dokumento. Hindi sumagot si Miguel. Sa labas ng kwarto, nagkunwaring abala ang ilang empleyado, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng tanong. Naglakad si Leah sa pasilyo nang hindi yumuyuko. Wala na ang pakiramdam na maliit. Hindi siya sumigaw, hindi nag-akusa. Tumayo lang siya dala ang katotohanan. At sa pulong na iyon, sa unang pagkakataon, si Miguel ay hindi ang pinakamalakas na tao sa kwarto. Lumabas si Leah ng gusali. Alam niyang hindi pa ito tapos. Magkakaroon ng reaksyon, ng paglaban. Ngunit alam din niya ang isang bagay. Hindi na siya nag-iisa sa takot. Binago na niya ang larangan ng laban. At ngayon, hindi na ito tungkol sa 3 minutong pagkahuli. Ito ay tungkol sa kung sino ang mangangahas na tumayo kapag ang katotohanan ay nagsimulang mabigyan ng liwanag at ng umagang iyon, ang liwanag na iyon ay hindi na kayang takpan ng mga kurtina o ng isang profesional na ngiti na matagal nang naging panangga ni Miguel. 3 araw matapos ang unang pagpupulong, isang opisyal na imbitasyon para sa kasunod na pulong ang ipinadala ng Board of Commissioners. Sa pagkakataong ito, ang paksa ay hindi na paglilinaw sa administrasyon, kundi internal na pagsusuri at pagrepaso sa pamumuno. Ang mga salita ay neutral, ngunit alam ng lahat sa opisina kung saan ito patungo. Nakatanggap si Leah ng kopya ng imbitasyon sa kanyang personal na email. Nakasaad doon ang agenda. Presentasyon ng pansamantalang resulta ng internal audit, tugon ng direktor, at karagdagang pahayag mula sa mga kaugnay na partido. Ang kaugnay na partido ay nangangahulugang siya. Hindi na itinatago ni Miguel ang kanyang galit sa bahay. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang katahimikan ay mas matalas. Ang kanyang tingin kay Leah ay wala ng absolutong kumpiyansa. May isang bagay na basag doon. Sa tingin mo ba magiging maganda ang kahihinatnan nito para sa'yo? Tanong niya gabi bago ang pulong. Isinara ni Leah ang librong binabasa. Hindi ko iniisip ang katapusan, iniisip ko ang katotohanan. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Ang mundo ay hindi tumatakbo, sa katotohanan lang. Kinaumagahan, mas maraming tao sa meeting room, bukod sa mga commissioner at audit team. Naroon din ang ilang mga manager. Pumasok si Leah ng walang pagmamadali. Dala niya ang parehong folder, ngunit mas makapal na ngayon. Sa likod niya nakaupo si Ginoong Reyes. Si Carla ay nasa likurang hanay. Nakaupo na si Miguel sa pangunahing upuan. Perpekto ang kanyang damit, maayos ang buhok. Binuksan ni Ginoong Surya ang pagpupulong. Ngayon ay pakikinggan natin ang resulta ng pansamantalang audit. Unang tumayo si Ginang Ratna. Inilahad niya ang mga natuklasan sa propesyonal na lengguwahe. Malaking pagkakaiba sa mga numero, mga utos na baguhin ang mga ulat ng walang opisyal na dokumentasyon, at isang pattern ng pressure sa mga staff.
Walang salitang pandaraya, ngunit ang mga terminong tulad ng hindi pagsunod sa proseso at indikasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan ay sapat na para magdulot ng tensyon. Nakinig si Miguel nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Nang siya na ang magsasalita, tumayo siya nang may kumpiyansa. Lahat ng desisyon ko ay para sa katatagan ng kumpanya. Sa mundo ng negosyo, ang pagiging flexible sa mga numero ay hindi bago. Hindi kami nagmamanipula. Nag-aayos kami para manatiling makatotohanan ang mga proyeksyon. Ang pamumuno ay nangangailangan ng katatagan. Kung may nakakaramdam ng pressure, marahil hindi pa sila handa para sa mataas na pamantayan. Dati, ang mga pangungusap na iyon ay magtatapos sa usapan. Ngunit ngayon, iba na. Lumingon si Ginoong Surya kay Lia. Ginang Lia, maaari ka nang magsalita. Tumayo si Lia. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa buong kwarto. Hindi ako nagsasalita bilang isang asawa, malinaw niyang sabi. Nagsasalita ako bilang isang saksi sa mga dokumento at kuwentong matagal nang nakatago. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang kopya ng email mula kay Carla. Sa projector, malinaw na lumitaw ang mga utos na baguhin ang mga numero. Ipinapakita ng email na ito ang kahilingan na baguhin ang mga numero bago isumite ang ulat. Walang opisyal na tala kung bakit. Agad na sumabat si Miguel. Maaaring ma-misinterpret ang isang internal email, bahagi iyon ng diskusyon. Tumango si Lia. Kaya dinala ko rin ito. Inilabas niya ang pangalawang dokumento, ang unang bersyon ng ulat na may pirma ng isang staff sa finance at ang pinal na bersyon na may ibang numero ngunit parehong pirma. Si Ginoong Andri, mula sa finance, ay pumirma sa unang bersyon. Sinabi niyang hindi siya kailanman binigyan ng pagkakataong suriin ang pinal na bersyon bago ito ipinadala. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa kwarto. Tinitigan ni Miguel si Lia. Paninira yan. Lumingon si Lia sa kanya. Kung ito ay paninira, suriin natin ng magkasama. Ang kanyang kapayapaan ang nagpamukhang mas emosyonal sa pagtanggi ni Miguel. Biglang tumayo si Ginoong Reyes. Gusto ko pong magsalita. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Minsan na po akong inutusang akuin ang responsibilidad sa isang proyektong bigo na hindi naman ako ang nagdesisyon. Nanahimik po ako dahil natakot akong mawalan ng trabaho. Ang salitang takot ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Sumunod na tumayo si Carla, nanginginig. Nakatanggap po ako ng utos na baguhin ang mga numero sa pamamagitan ng email. Natakot po akong tumanggi. Tiningnan sila ni Miguel. Isa-isa, na parang hindi makapaniwala. Ang mukha na dating nagpapayuko sa lahat ay hindi na kinatatakutan sa parehong paraan. Ito ay isang rebelyon, malamig niyang sabi. Ito ay testimonya, mahinang sagot ni Lia. Ang kasukdulan ng komprontasyon ay hindi isang sigaw. Ito ay tahimik, mabigat, at hindi maiiwasan. Bawat ebidensya ay parang isang maliit na lamat sa salamin na matagal nang nagpoprotekta sa imahe ni Miguel. Tinapos ni Ginoong Surya ang pulong na may pansamantalang desisyon, pagbuo ng isang independenteng komite ng investigasyon at pansamantalang pagsuspinde sa ilang kapangyarihan ni Miguel hanggang matapos ang audit. Hindi ito isang hatol, ngunit para sa isang taong nabubuhay sa reputasyon, ito ay isang lindol. Bumalik sa upuan si Miguel. Tumigas ang kanyang panga. Wala na ang ngiti. Wala na ang aura na hindi kayang abutin. Lumabas ang mga tao sa kwarto. Lumapit si Miguel kay Lia. Masaya ka na? Tinitigan siya ni Lia. Hindi ito tungkol sa kasiyahan. Sinira mo ang lahat. Umiling si Lia. Binuksan ko lang ang ilaw. Naglakad si Miguel palabas. Sa pasilyo, ang mga empleyadong dati umiiwas sa tingin niya ay nakatayo na ngayon ng mas tuwid. Hindi sila sumisigaw, ngunit may isang banayad na pagbabagong ramdam na ramdam. Ang mukha ni Miguel, ang mukha na dating simbolo ng takot, ay wala ng parehong kapangyarihan. Lumabas si Lia ng gusali na may pakiramdam na mahirap pangalanan. Hindi tagumpay, hindi paghihiganti. Mas parang paglaya mula sa isang mahabang ilusyon. Alam niyang hindi pa tapos ang proseso. Ngunit ang nasira ng araw na iyon ay hindi lang ang propesyonal na imahe ng isang direktor. Ang nasira ay ang sistema ng katahimikan na nag-aalaga sa takot. At sa gitna ng pagkasira ng imaheng iyon, tumayo si Lia nang walang sigaw, nang walang galit,
dala ang isang bagay na hindi na maaagaw sa kanya, ang katapangang tumubo at ang mukhang hindi na natatakot harapin ang sinuman. Ang katapangang iyon ay hindi nag-alis sa mga kahihinatnan. Sa halip, inanyayahan nito ang mga ito na dumating, isa-isa, tulad ng mga alon na hindi na mapigilan matapos mabasag ang isang dam. Ang mga araw pagkatapos ng malaking pulong ay kakaiba. Ang opisina ni Miguel, na dati ay may tiyak na ritmo, ay napuno na ngayon ng mga bulungan at mas maingat na mga hakbang. Nagsimulang magtrabaho ang independenteng komite. Ang pangalan ni Miguel ay hindi binanggit bilang suspek, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay pansamantalang nilimitahan. Ang presyon na dati pababa ay bumaliktad na ngayon. Ang mga kasamahang dati laging nasa tabi niya ay nagsimula ng dumistansya. Naramdaman ito ni Miguel at dinala niya ito sa bahay. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, sabi niya sa unang gabi. Nakaupo si Lia sa hapagkainan, may isang tasa ng tsaa. Dahil binuksan ko ang mga dokumento, mahinahon niyang tanong. Binuksan mo ang kahihiyan. Matalas na sagot ni Miguel. Ipinahiya mo ako sa harap ng lahat. Natahimik si Lia. Ang pagpapahiya ay ang paggawa ng isang bagay na hindi nararapat. Ipinakita ko lang kung ano ang naroon. Nagpabalik-balik sa paglalakad si Miguel. Sa tingin mo ba, may pakialam sila sa katotohanan? Hinihintay lang nila ang pagkakataong pabagsakin ako. Siguro, sagot ni Lia. Pero hindi magkakaroon ng pagkakataong iyon kung walang butas. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kay Miguel, ang kanyang tingin ay naging malamig. Nagbago ka. Hindi tumanggi si Lia. Oo, ang pagbabagong iyon ay hindi nangyari sa isang gabi. Isinilang ito mula sa mga naipong sigaw, mga banta, kontrol sa pera. Lumaki ito mula sa 3 minutong pagkahuli. At isang tasang mainit na kape na sumambulat sa kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga tawag mula sa komite. Hiningan si Lia ng opisyal na pahayag. Dumating siya at nagbigay ng mga sagot na pare-pareho. Hindi siya nagdagdag bawas. Sa labas ng opisina, kumalat ang balita. Ilang kaibigan ang nagpayo na ayusin na lang ito ng pribado para sa kapakanan ng pamilya. Ang pariralang iyon, na dati isapat na para pasunurin si Lia, ay isa na lang ngayong takip sa takot. Isang hapon, sinubukan ni Miguel ang ibang paraan. Hindi na siya galit. Umupo siya sa tapat ni Lia. Ang kanyang boses ay mas malumanay. Kaya nating ayusin to. Kakausapin ko ang board. Bawiin mo lang ang pahayag mo. Sisiguraduhin kong hindi ka magkukulang sa kahit ano. Tinitigan siya ni Lia. Nakilala niya ang tonong iyon. Hindi ito tungkol sa material na bagay, sagot niya. Ano ang gusto mo? Tanong ni Miguel. Ang pagkadismaya ay nagsisimula ng bumalik. Isang pagamin? Isang paumanhin? Pinag-isipan ni Lia. Dati, marahil oo. Ngayon, alam niyang ang isang paumanhin na walang pagbabago ay isang manipis na tagpilang sa isang malaking lamat. Gusto kong maproseso ang katotohanan, sabi niya sa wakas. Umiling si Miguel. Hindi mo naiintindihan ang mundo ko, at hindi mo rin sinubukang intindihin ang mundo ko, sagot ni Lia. Iyon ang pinakamalaking pagbabago. Hindi na nagsasalita si Lia ng nagmamakaawa. Nagsasalita siya bilang kapantay. Ilang araw pagkatapos, ang pressure ay naging isang nakatagong banta. Alam mo bang maaaring mauwi ito sa hiwalayan? Sabi ni Miguel isang gabi. Handa ka ba roon? Tinitigan siya ni Lia. Naharap ko na ang tingin ng mga tao noong binuhusan mo ako ng kape sa harap nila. Natahimik si Miguel. Emosyon lang yon, mahina niyang sabi. At ito ang mahabang resulta, sagot ni Lia. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot para kay Lia. Sa labas ng bahay, lumalim ang investigasyon. Mas maraming staff ang nagbigay ng testimonya. Si Miguel ay mas madalas nang umuwing gabi. Ang kanyang mukha ay pagod, ang aura niyang hindi kayang abutin ay unti-unting nawawala. Isang gabi, sa unang pagkakataon, hindi siya nagalit, hindi nakiusap. Umupo lang siya sa gilid ng kama at bumulong. Hindi ko akalaing gagawin mo to. Nakatayo si Lia malapit sa bintana. Hindi ko rin akalain na bubuhusan mo ako ng mainit na kape. Ang pangungusap ay hindi sinabi ng may galit. Sinabi ito bilang isang katotohanang hindi maikakaila. Yumuko si Miguel. Sa kanyang karaniwang matikas na tindig, may isang tunay na lamat.
Ngunit alam ni Leah na ang awa ay hindi dahilan para umatras. Binago na niya ang kanyang posisyon sa relasyon na iyon. Hindi na siya nasa ilalim ng anino ni Miguel. Ngayon, kapag nag-uusap sila, wala nang hindi pagkakapantay-pantay. Matapos mabasag ang tasa, wala nang paraan para buuin ito muli tulad ng dati. Ang lamat na iyon ay nagbukas sa mga mata ni Leah sa isang bagay na mas malaki. Natuklasan niya na ang kapangyarihan sa isang relasyon ay hindi lang tungkol sa kung sino ang pinakamalakas magsalita. Ito ay tungkol sa kung sino ang mangangahas tumayo habang sinusubukan siyang supilin ng iba. At ngayon, sa gitna ng investigasyon at ng bumaliktad na presyon, si Leah ay nakatayo sa ibang posisyon. Hindi na bilang isang asawang takot mawalan, kundi bilang isang individual na natagpuan ang sariling boses at walang balak na ibalik ito kaninuman. Ang boses na iyon ngayon ang gumagabay sa kanya tungo sa isang desisyong hindi na maaaring ipagpaliban. Ilang linggo matapos magsimula ang investigasyon, inilabas ang pansamantalang resulta. Natuklasan ng komite ang mga seryosong paglabag sa proseso at isang pattern ng pressure na hindi naaayon sa etika ng pamumuno. Hindi agad tinanggal si Miguel, ngunit hiniling siyang magbitiw para sa katatagan ng kumpanya. Ang mga opisyal na salita ay pino magbitiw ng may karangalan, ngunit alam ng lahat ang kahulugan nito. Wala na siyang kontrol. Ang balita ay dumating sa bahay bago pa man ito maipaliwanag ni Miguel. Binasa ni Leah ang opisyal na sulat ng may kapayapaan, walang tagumpay sa kanyang kalooban, isang mahabang katahimikan lang. Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na wala ang kanyang Amerikana. Ang suot niya ay isang puting polo na gusot. Pagod ang kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkawala. Nag-resign ako. Maikli niyang sabi. Tumango si Leah. Alam ko. Umupo si Miguel sa hapagkainan, isang lugar na dati saksi sa mga usapang isang panig lang. Ngayon, iba na ang kapaligiran. Masaya ka na ngayon? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Leah. Nagpunta siya sa kusina, nagsali ng mainit na tubig sa isang tasa. Hindi ko ginawa ito para maging masaya, sabi niya sa wakas. Ginawa ko ito dahil kailangan. Mapait na tumawa si Miguel. Sinira mo ang career ko. Tinitigan siya ni Leah. Ang career mo ay nasira dahil sa sarili mong mga desisyon. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, ngunit hindi na ito mapang-api. Naging neutral ito, at tapat. Ilang araw pagkatapos, nagsampa si Leah ng divorce. Ang desisyon ay hindi pa dalos-dalos. Pinag-isipan na niya ito mula pa noong gabing dumampi ang mainit na kape sa kanyang mukha. Noon, wala pa siyang lakas ng loob. Ngayon, mayroon na siyang higit pa roon. Mayroon siyang kamalayan na ang isang pagsasama ay hindi lang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa respeto. At kapag ang respeto ay nawasak sa harap ng publiko, kapag ang karahasan ay binalot sa pagbibigay katwiran, at kapag ang paumanhin ay hindi kailanman tunay na binigkas, ang natitira na lang ay isang anino ng isang relasyon. Natanggap ni Miguel ang balita. Ito na pala ang katapusan, tanong niya. Ito ang simula, sagot ni Leah. Isang simula ng buhay na hindi binuo sa takot. Ang proseso ng batas ay umusad. Mayroong hatian ng ari-arian, mahabang usapan sa mga abogado. Ngunit sa tuwing nanghihina si Leah, isang bagay ang kanyang naaalala, ang 3 minutong pagkahuli ay hindi dahilan para maliitin. Ang mainit na kape na iyon ay hindi na niya naaalala bilang sakit. Naaalala niya ito bilang isang panibagong simula. Isang umaga, ilang buwan matapos ang lahat, nakaupo si Leah sa isang maliit na kafe. Umorder siya ng isang tasa ng kape. Nang ilapag ito ng waiter, kumalat ang mapait na amoy. Dati, ang amoy na iyon ay maaaring magpaalala sa kanya ng mga tingin sa kafe kung saan siya ipinahiya. Ngayon, amoy kape lang ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang tasa, hinipa ng usok, at maingat na humigop. Ang init ay dumampi sa kanyang labi, ngunit hindi ito nakapaso. Ngumiti siya ng bahagya. Ang kanyang buhay ay hindi biglang naging perpekto. May mga araw na dumarating ang kalungkutan. May mga pagkakataong kinukwestiyon niya ang kanyang mga desisyon. Ngunit, ni minsan ay hindi niya hinanap ang takot na dating gumagapos sa kanya. Nagsimulang magtrabaho si Leah bilang isang freelance administrative consultant
tinutulungan ang maliliit na negosyo na ayusin ang kanilang sistema ng dokumentasyon at transparency. Ang karanasang dati masakit ay naging isang mahalagang aral. Naunawaan niya ang kahalagahan ng proseso, ng etika, at ng isang boses na nangangahas magsalita. Ilang dating empleyado ni Miguel ang kumontak sa kanya para magpasalamat. Hindi dahil gusto nilang makitang bumagsak si Miguel, kundi dahil naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa. Natutunan po namin sa inyo na ang pananahimik ay hindi ang tanging pagpipilian, isinulat ni Carla sa isang mensahe. 3 minuto lang